Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa salibutan, kaya't anak na'y binigay. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kaniyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Kadalasan kapag mayroong special offer na umiikot sa ating kabaranggayan, ang mahilig bumili nito ay ang mga nanay. Di po ba, no? Yung special offer na sabon. Kasi ang kanilang sasabihin, arimuhan, yung bang makatitipid. Pero nung isang araw, may napanood ako na isang short clip sa Facebook na mayroong nagtitindang sabon dito sa may MRT. Yung mga fabric conditioner at ang mga powder soap. So ang ginawa ng isang bumili ay binuksan niya at ang laman noon ay tubig. So ibig sabihin, kadalasan sa mga nag-i-special offer paikot sa kabaranggayan ay peke. So imbis na masasabi mong arimuhan, mapapagastos ka. Lalo na yung mga powder soap. Kadalasan ang laman daw nun ay harina. Kaya hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ha. Meron din kasing legit na special offer. Lalo na yung madali nang mag-expire. Diba? Katulad ng mga sapatos. Akala nyo mga sapatos, walang expiration, meron. Kaya nagbabagsak presyo ang mga rubber shoes ng 50%
dahil yung material na rubber shoes ay malapit na ring mag-expired. Madali na ring masisira. Siguro mga 10 gamit mo hanggang 20 gamit, pwede pa. Lalagyan mo na lang nung tagsa 10 piso na shoe glue. Arimuhan. Mahilig tayo sa arimuhan para makatipid. Pero along the way, hindi pala natin natatanggap yung tunay na serbisyo ng binabayaran natin o binibili natin. Bakit ko po sinasabi sa inyo ang ganitong karanasan? Dahil po sa ating ebanghelyo, mayroong special offer si Kristo. Ano ang kanyang special offer? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Ibinibigay niya ang kaniyang buhay para sa ating lahat. Ito ay special offer na galing sa Ama na alam natin at pinakasikat na biblical verse ay ang John 3:16. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Ama, kaya't ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak para ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang special offer ng Diyos sa ating lahat. Pero hindi ito mura. Hindi ito nag-e-expire. Hindi ito scammer. Ito ay binigyan ng konkretong galaw ng Diyos at ang kaniyang anak ay namatay sa krus dahil sa pagmamahal na iyan. Ibig sabihin, ang buhay na kaniyang binibigay ay offer sa ating lahat at tayo lang ang magdidesisyon kung ito ay ating tatanggapin o aayawan. Kaya nga po si Nicodemo na kaniyang kausap sa ebanghelyong ito ay namangha sa ibinibigay ng Diyos sa kaniya. Narinig natin sa ebanghelyo na ang mga taong naniniwala sa Diyos ay naniniwala sa liwanag, sapagkat si Jesus ang liwanag na nagdadala sa atin sa kaniyang kaharian upang hindi tayo manatili sa kadiliman. Alam ba ninyo na ang background ng ating ebanghelyo at pag-uusap nila ni Nicodemo ay gabi? Gabi ito, nagtatago si Nicodemo sa kaniyang mga kasamahan. Bakit? Kasi si Nicodemo ay isang Pariseo. Ano ba yung mga Pariseo? Sila yung nagsakdal kay Jesus na mamatay sa krus para upang hindi makita si Nicodemo na pumupunta kay Jesus, pumunta siya ng gabi para hindi niya maramdaman yung pressure ng mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Pero siya malakas ang loob na makipag-usap kay Jesus upang marinig ang mga salita nito. Kaya't ang perspektibo ng gabi ay pagpapakita na ang mga taong ayaw sa liwanag ay palaging nagtatago sa dilim. Ang special offer ng Diyos sa ating lahat ay buhay na walang hanggan. Pero dahil ito ay special offer, hindi pwedeng wala kang gagawin para ito ay tanggapin. Mayroon kang contribution, mayroon kang bahagi upang matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Ano yung aking bahagi? Maniwala. Maniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa poong Jesus Nazareno na siya ang ilaw na ipinadala ng Diyos Ama
upang tayo'y bigyan ng liwanag at hindi na muli pang mamuhay sa dilim. Mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong bahagi sa ating buhay upang matanggap natin ang special offer na ibinibigay ng Diyos. Ito nga ay libre, pero meron kang dapat gawin sa buhay mo. Hindi pwedeng gusto mong maligtas ka, pero hindi mo binabago ang iyong sarili. Hindi mo matatanggap ang special offer na ito. Gusto mo sa pagkamatay mo ay makasama ka ng Diyos sa kaharian, sa kaniyang kaharian, pero ngayon pa lang ayaw mo nang baguhin ang iyong ginagawa. Sinungaling ka pa rin, scammer ka pa rin, magnanakaw ka pa rin, tsismosa ka pa rin, manloloko ka pa rin. Lahat na lang ng kasamaan, ginagawa mo, pero umaasa ka sa buhay na walang hanggan. Hindi po pwede. Sa kabila ng buhay na walang hanggan, meron din pong buhay na kapahamakan. At ayaw ng Diyos na doon tayo mapunta. Ang gusto niya ay buhay na walang hanggan na ino-offer niya sa lahat. Kailangan lang nating humakbang patungo sa Diyos. Kailangan lang nating mabago ang ating perspektibo o pananaw patungo sa buhay ng paglalakbay. Babalik tayo sa Diyos. Manunumbalik tayo sa biyaya at grasya ng Diyos. Katulad ni Nicodemo, nang marinig ang mga salita ni Jesus, ay nagbagong buhay at sumunod sa Kaniya. Maaalala ninyo na sa 3 pagkakataon, si Nicodemo ay binanggit sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Nicodemo ang nagtanggol kay Jesus nang gusto siyang ipapatay agad-agad ng mga Pariseo. Si Nicodemo ang tumulong kay Jose ng Arimatea nang ibinaba si Jesus mula sa krus at siya ang nagdala ng pabango upang sa paglilibing ni Jesus ay maayos itong mailalagay sa kaniyang libingan. May ginawa si Nicodemo. Tayo rin ay inaanyayahang may gawin upang matanggap natin ang special offer ng Diyos. Kung ang ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sino pa ang aayaw? Sino pa ang hindi tatanggap ng kaniyang buhay na ibinibigay sa ating lahat? Ito ang buod, ito ang kabuuan ng mensahe ng Ebanghelyo ni San Juan, na ang pag-ibig ng Diyos ang magpapabago sa ating lahat upang tayo ay mapunta at makasama sa kaniyang kaharian. May gagawin po tayo, may gagawin ako upang ako'y makasama niya at matanggap ko ang buhay na walang hanggan. Simulan po natin ngayon na yung special offer ng Diyos ay matanggap na natin sa pamamagitan ng unti-unting pagbabago at maging kamukha tayo ni Jesus at maging kasangkapan ng Diyos sa kaniyang kabutihan, sa gawa at sa pananampalataya. Pagpalain tayo ng poong may kapal.